Magandang araw po sa lahat po ng ating mga kababayan sa Pilipinas, sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programang My Morning Mana. Magandang araw o magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang umaga po sa inyo at I hope you are excited to listen the Word of God this morning at patuloy po tayo makikinig araw-araw po sa ating programang My Morning Mana. Sa Jordan po, ito po inyong makikinig every morning. Pero sa Pilipinas po, mapapakinggan po ninyo ang ating Morning Mana sa tanghali na po, no? Because of our time zones na meron tayo. Sa umaga pong ito ay pag-usapan natin ang salita ng Panginoon mula sa Aklat ng Juan, chapter 2, verse 1 hanggang 12. Basahin natin, no? Mas maganda kasi kung basahin natin sa wikang Tagalog ang kasaysayan na meron tayo. Ito yung kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilee, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, nauubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga managlilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tungtuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinununga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang mga namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang mga tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay isang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina at mga kapatid at mga alagad at sila'y natili roong ilang araw. Sa umagang ito'y pag-uusapan natin ang wedding at Kana, no? Kasalan sa Kana. Narinig natin ang kwento na si Jesus kaya sinabi nga, hindi ko pa panahon. Pero nga, syempre nakikita ang need. May mga panahon sa buhay natin na ang Diyos nagpapakita ng milagro kahit sabihin pa ng hindi pa panahon. But if the Lord sees the need, kung nakikita ng Diyos ang pangangailangan, siya po ay nagre-response ng tama. Dahil ang Diyos po ay hindi lang basta ordinaryo na tao o simpleng tao na hindi nakakaintindi sa lahat ng ating mga pangangailangan. He is beyond that, beyond our understanding, no? Beyond the human comprehension. Higit pa sa pagkaunawa ng tao. Nung nangyari nga itong kasalan sa Kana, sinabi nga ni Mary na naubusan na sila ng alak. Sabi ni Jesus, kasi hindi ko pa panahon. Pero tingnan niyo po ang response ni Mary. Sinabi niya, gawin ninyo kung ano ang inuutos niya sa inyo. Kung ano mang sabihin niya sa inyo. Look, hindi na nga pinilit ni Mary si Jesus, but during this time, God instituted a plan, sinabi niya. Oh, anong meron dyan? May mga tapayan po dito. Sabi niya, lagyan nyo. Nilagyan po ang mga tapayan o ang mga lalagyan ito at pinuno nga hanggang sa labi talaga. And God performed His miracle, only showing us that He is the God, the Creator. Hindi lang po siya ang Savior natin. He is both the Creator and Savior. He is the Creator of heaven and earth. He is the Creator of water. And He turned the water into wine, which is quite amazing. In an instant, ganun lang, no? Ganun lang. Ginawa ng Diyos ang milagrong ito. At doon nga po nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi nga ng pinuno o ng governor, sabi niya, madalas na inuman
Pagdating sa una, yung the best yung inihanda. Pag nalasing na ang lahat, saka lang ilalabas yung hindi nagaanong kagandahan. But you have done the great thing, sabi ng governor. Yung una, masarap. Ngayon, lalong sumarap. Kaya ganun. Na kung makikita po natin, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kung ano man ang pangangailangan, nandyan siya palagi. During sa wedding at Cana po, makikita natin na ang Diyos in times of needs, nandoon siya. Ayaw niyang mapahiya yung ikinasal dahil nga nauubusan na ng alak o nauubusan na ng wine. The word alak here, mga kapatid, ay hindi po ito yung fermented na meron na pong nakalagayng alcohol. Ang alak po na ito ay ibig sabihin po ay juice ng grapes na piniga at preserve. But ngayon, pag sinabi mong alak, alcohol na yan. Dito nga, itong celebration na ito, naubusan nga sila ng alak because it's the common thing talaga, na meron talagang wine, meron tinatawag na grape juice. Pero dito, nung sinabi ng ina ni Jesus Christ, nakita ni Jesus Christ yung need. Now, may mga panahon sa buhay natin na iniisip natin na pinapabayaan tayo ng Diyos. Pero ang totoo po, nakikita po ng Diyos lahat ng pangangailangang ito. Kahit kaliit ng detalye ng buhay natin, ay alam po yan ng Diyos. Sa wedding at Cana po, ito po ay isang patunay na ang Diyos pa rin po ay hindi nagpapabaya. Sinabi po ng Biblia na kung ang mga ibon nga ay hindi pinapabayaan ng Diyos, na hindi nga naghahasik, pero pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya na kanyang mga anak? Ano ba ang halaga natin kumpara sa mga ibon? Ang tanong po, madalas ko itong sinasabi, meron bang ibon na hinimatay o na heart attack dahil ang stock market nag-collapse? Meron na po ba kayong nakita na ibon na naka-experience na kumakamot sa ulo dahil nalulugi ang negosyo? Wala po kayo makikita niyan. Pinapakain po sila ng Diyos. Hindi po sila nag-aalala. Kaya po sabi ng Biblia, huwag mag-alala, cast your cares unto Jesus for He cares for you. The Lord cares for us so much, more than we care for ourselves. Kung meron man tayong pag-aalala na nangyayari ngayon, tulad ng nangyari kay Mary sa wedding at Cana, alam ko po na sasagutin at tutugunin ng Diyos ang mga problemang ito. Alam ko po na ang Diyos ay hindi po bingi na hindi ito maririnig. Hindi po siya bulag na hindi ito makikita. Ang atin pong Panginoon ay napakadakila na kaya niyang gawin na kahit tubig man yan, gawing alak. Out from ordinary, He make it an extraordinary. Ang tubig po, parang pagkakalam natin, parang lesser value, But when it reaches to the hands of God, it will become valuable. Nung dumaan yung tubig sa kamay ni Jesus, naging alak. Ganon din po tayo. At wedding at Cana, marami tayong lessons na makukuha dito. Makikita natin na ang ordinaryong tao, pagdadaan sa kamay ng Diyos, ay magiging dakila. Ay magiging useful, Because God uses a substandard materials so that the glory will be on Jesus alone. Ayaw po ng Panginoon na may kahati sa glory na yan. Kaya my challenge this morning is this. At wedding at Cana, makikita natin, there is an urgent need and God responds to needs. Kung mayroon tayong pangangailangan, always remember, God will respond to that need. Not because we have need, but because we have faith. Mary have faith on Jesus that He can perform things greater than what Mary can imagine. So, ganito po ang challenge ko. Ang Diyos ay nagre-response po sa pananampalataya. Kaya ano ang gagawin natin? Magtiwala tayo sa Kanya, lumapit sa pananalangin at alamin kung anong pwedeng kayang gawin ng Diyos dito. At maaaring hindi man natin maintindihan ito, but still believe in what God can do. Magtiwala sa anong kayang gawin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po si OG Solitario na muli pong magpapaalala sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.
God bless po at magandang araw.